Start. Okay, guys, so this is a pre-recorded discussion. So, may meeting kasi mamayang alas 9, so na-record ko na in advance. So, good morning and welcome sa pangalawang linggo ng ika-4 na markahan ng Araling Panlipunan 10. And topic natin, ang pamagat ng talakay natin ngayon ay ang 12 utos. Okay? Ano kaya yung 12 utos na yan? Para saan yan? Sinong gumawa niyan? Pero bago natin talakayin yan, yung 12 utos, puntahan muna natin ang ating mga nakaraang talakayan. So, ganito na lang gawin nyo. Sagutan nyo na lang sa isip nyo. Nag-umpisa sa blank ang konsepto ng pagkamamayan. Greece, Italy, Philippines, Boston. I'll give you 5 seconds para sagutan. Kung Greece ang sinagot mo, tama ka. Nice. How about this one? Dalawang katapatan. Dual allegiance, double trouble, dualization, wala sa nabanggit. I'll give you 3 seconds this time. 3, 2, 1. Kung dual allegiance ang sinagot mo, tama ka. Next. Use soli ang prinsipyong gagamitin kung ang pagkamamayan ay nakabatay sa blank. I'll give you 5 seconds for this one. Dugo ng magulang, saligang batas ng Pilipinas, lugar ng kapanganakan, taon ng kapanganakan. 5, 4. Kung ang sagot mo ay dugo ng magulang, ikaw ay nagkakamali dahil ang tamang sagot ay lugar ng kapanganakan. Kung yun ang sagot mo, very good ka. So, punta tayo sa 12 utos. Ano itong 12 utos na to? Sino ang nagpasimuno ng 12 utos na ito? Walang iba kundi si Alexander L. Lacson, or mas kilala sa tawag na Alex or Boyet Lacson. Isa siyang manunulat, abogado, businessman, NGO leader, may asawa siya, ang pangalan ay Pia Peña, meron silang 4 na anak, and sa pagkakaalam ko ay 56 years old na siya. Ngayon, naisip niya na gumawa ng mga gawain na pwedeng gawing guide ng mga Pilipino para makatulong sa bansa, sa lipunan. Actually, hindi siya 12 utos. Ang pamagat ng libro niya, doon nakalagay yun eh. Gumawa siya ng libro, doon niya nilagay yung 12 little things that every Filipino can do to help in society. Parang ganun yung title ng book niya. So, ayun yun. Pero bago natin puntahan yung 12 utos na yan, balikan natin yung citizenship. Okay? Di ba alam naman natin na ang citizenship or yung pagkamamayan ay nanggaling sa makalumang Griego or ancient Greece or yung sa kabihas ng Griego. And sabi natin na dati, ano lang siya, yung katayuan lang sa isang lipunan. At sinabi rin dati natin na unti-unti nagbago at lumawak yung pananaw sa pagkamamayan. Dahil ngayon nga, ang pagkamamayan ay hindi na lamang ito bilang isang katayuan sa lipunan na isinasad ng Estado, bagkus may tuturong itong bilang pagbubuklod sa mga tao para sa ikabubuti ng kanilang lipunan. So ang pagkamamayan again ay tinuturing na pagbubuklod sa mga tao. Pagbubuklod. Ano yung sabihin ng pagbubuklod? Ang malamang may isip nyo, pagsasama-sama, paggrupo. Bakit? Para saan ba yun? Ba't kailangan pa yung grupo? Pwede namang Pilipino. Pag Pilipino ka, pinanganak ka sa bansang Pilipinas, Pilipino ka na. Okay. Paliwanag natin para mas malinawan kayo. Ano yung pagbubuklod sa mga tao? At bakit kailangan din yun?
Ngayon naikwento ko na sa inyo na mahilig ako sa computer games, right? Computer games, mobile games. I play Dota, Dota 2, Mobile Legends, and all those games. But itong story na to is not about games, okay? Hindi rin siya about Dota, hindi siya ML, but about something deeper, okay? So, year 2007, nung ako'y ma-graduate from high school and now I'm looking for college to continue my studies. And yung TUP Cavite nga, yung aking napuntahan, yung aking napili. But meron akong konting problema. Wala akong friends sa TUP. Wala akong kakilala kasi di ako sumama sa mga tropa ko dati ng high school na nagpuntahan ng Polytechnic, ng PUP. So, sa madaling salita, since wala akong friends doon, mag-a-adjust na naman ako, makikihalubilo pero hindi ko alam kung paano dahil introvert ako eh. Sa mga hindi nakakalam kung ano yung introvert, ito yung mga tipo ng tao na hindi sila komportable na mag-umpisa ng isang usapan. Ayun yung introvert. Ang kabaliktaran nun is yung mga extrovert. Extrovert ba? Tama, extrovert. Ito yung mga tao na komportable sila na makipag-usap sa mga hindi nila kilala. Ayan. Ganun yun. Introvert, extrovert. Pero I think medyo nade-develop ko na rin yung pagka-extrovert. Since, ayun. So, ayun nga, isang araw, isa sa classmate namin, nag-aya na magbilyar. Ayan. So, isa sa classmate namin, marunong magbilyar, tapos nag-aya. Oh, tara, bilyar tayo. Tinanong niya ako, pre, marunong ka magbilyar? Ang sagot ko, syempre, oo. Oo naman, magkano pusta? Then nagulat siya, ba't ko sinabing magkano pusta? Dahil laro-laro lang naman, nasa isip niya, laro-laro lang. Yung sa isip ko kasi hindi. Dahil kinalakihan ko pagbibilyar eh. Alam ko, nakwento ko na sa inyo to. Sa lugar namin, hindi pwedeng mawalan ng pustahan pagdating sa bilyar. Kaya lagi buhay ko yan eh, dati, elementary hanggang high school. Pag wala akong baon pag di ko nanalo sa bilyar. Pag talo ako, wala akong baon. So, ayun. So nga, natawa nga siya doon dahil sinabi ko, magkano pusta? Hindi, laro-laro lang. Pero, ano ang tawag doon? Pero pumayag siya magkaroon ng pusta para may konting thrill. Yan. So, ayun na nga, naglaro na nga kami ng ilang oras. And by the way, marahil nagtataka kayo bakit nasa bilyaran kami. Wala ba kaming klase? May klase kami sana. Kaso, wala yung professor namin. Or baka nagbibilyar din sa kabilang mesa. Hindi namin alam. So, ayun. Then matapos namin maglaro ng bilyar, uwian na namin. Edi sama-sama na kami. Nag-uwian. Medyo naglalakad kami papunta sa sakayan. Medyo malayo yung sakayan. Then may nakita kami na computer shop. Then sabi nung isa naming classmate, uy, Dota tayo. Bukas. May computer shop pala dito malapit. Edi kinabukasan nga, nag-Dota nga kami. And then, we had fun. Nag-enjoy kami. Sarap maglaro. Then, inulit-ulit namin yun. And then, dumayo, nakipagpustahan sa iba't ibang universities, sa ibang mga barangay. Then, ayun, kasama ako doon. I felt belong doon sa grupo namin na yun. And nabansagan nga yung grupo namin na Dota Boys ng COET. COET, by the way, is Computer Engineering Technology. Ayun yung course namin. And that's the end of story. Anong punto nun? Ang citizenship o pagkamamayan ay itinuturing na isang paraan upang maramdaman ng bawat mamamayan ng isang bansa na kabilang sila sa isang lipunan na may iisang hangarin. Kung kaming mga Dota Boys, pag sinabing Dota Boys ng COET, kami yon, proud. May iisang hangarin kami, which is yung manalo, maglaro, magsaya. Kung tinawag kang Pilipino, uy, Pilipino, proud. May isang hangarin, yung pag-unlad ng inyong bansa. Pag-unlad, at saka lahat ng mga nakasaad dun sa preamble natin. Lahat yon, which is right now, dapat alam nyo na. So, ayun, pagbubuklod. Same thing with similarities. Na-experience nyo na ba na may classmate kayo tapos nalaman nyo na parehas pala kayong mahilig mag-drawing, parehas pala kayong mahilig manood ng anime, or parehas pala kayong mahilig manood ng mga movies, o kaya K-drama. Di ba, na-excite kayo? Parang
Uy, nanonood ka pala ng anime. Di ba? Mga babae pala yun, babae. So, lalo na siguro no kung nalaman mo na siya pala yung nawawala mong kapatid, no? Like first day ng school, may quiz, tapos katabi mo, kokopya ka sana pero Vilante. Oh, Vilante, anong problema mo? Vilante rin ako eh. Actually, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kung meron pa pala akong isang kapatid. 4 pala kami. By the way, 3 kami. 3 kaming original na magkakapatid. So, ayun. Ngayon, question. Nais ko sagutan nyo to in 1 minute. Bakit nakakabuti sa lipunan ang pagbubuklod sa mga tao? I'll give you 1 minute. 1 minute. Or pause this video for 1 minute, then sagutan nyo. Bakit nakakabuti sa lipunan ang pagbubuklod sa mga tao? Okay, congrats sa mga nakapagsagot. Very good kayo. Yan. So next up, ang pagkamamayan ng isang individual. So ngayon to, yung bagong pananaw ng pagkamamayan ay nakabatay daw sa pagtugon niya sa kanyang mga tungkulin sa lipunan at sa paggamit ng kanyang karapatan para sa kabutihang panlahat. Ay, mali. Sumobra. Para sa kabutihang panlahat. So, para ituring ka o masabing ikaw ay kabilang sa mga mamayang Pilipino, dapat may effort ka na ginagawa. Parang yung nakita nyo kanina, parang baso yan at saka yung parang tubig yan sa baso or baso at tubig, di ba? Yung baso, ayan yung lagayan mo ng ambag mo. Yung tubig, ayun yung mga effort o yung ambag mo sa lipunan. So, dapat mag-effort ka na mapuno mo yung baso na yan para masabing ikaw ay nabibilang sa mamayang Pilipino sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. So lahat, buong Pilipinas, lahat dapat mapuno yan. Kaya nga yung preamble o yung panimulang pahayag dun sa Ligang Batas, nakalagay dun kami ang nakapangyayaring sambayan ng Pilipino na humihingi ng tulong sa bla bla bla, 'di ba? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid, 'di ba? We, hindi I am, hindi I, hindi ako. We, kami. Kung gusto nyo i-recite yung preamble, you can go recite the preamble para masanay kayo ma-practice. So, dapat may ambag. Yung mga nag-ML dyan, mapapansin nyo, meron talaga kayong mga kagrupo or kasama sa team. May hindi talaga naambag, umaasa lang sa malakas, di ba? I-kick nyo. Dapat may kick sa Mobile Legends, you know? And then, naalala ko yung isa kong kagrupo ng high school. Walang ambag sa grupo namin, pero pumasa. Inalis ko yung pangalan sa folder na pinasa namin. Pero hindi pala effective yun kasi yung teacher namin, hindi pala nagche-check ng output, hindi nagbabasa. At saka nagbase lang siya doon sa sa listahan na nasa kanya. Nandun pa rin yung pangalan ng classmate namin na yun. So anyway, ayun yung dapat may ambag para masabing kagrupo ka. Ayun. Kabilang ka sa mamayang Pilipino. So, ayan. Kaya alam ko nakarelate ako nung sinabi nyo na ayaw nyo ng group activity. Pero in the 4th quarter, kung mapapansin nyo, may naisip akong ibang group activity, right? Naisip ko, bakit hindi ko sila igrupo sa mga kapamilya o kasama nila sa bahay? Nang sa gayon, meron pa rin silang collaborative experience kahit paano. So, for our next question, alam ko may question yan. Sagutan nyo again in under 1 minute or in 1 minute. Ano ang maaari mong iambag para sa ikauunlad ng lipunan bilang estudyante? So, your 1 minute starts now. Or just pause the video. So, next up. Ayan. Nakalagay dyan, tayo bilang bahagi ng isang lipunan na may mga karapatan at tungkuling dapat gampanan ay inaasahan na magiging aktibong kalahok
sa pagtugon sa mga isyung kinakaharap ng lipunan at sa mas malawak na layunin ng pagpapabuti sa kalagayan nito. So, hindi lang na aambag ka sa lipunan, yung gagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, mamaya talakayin natin yon. Nasa 12 utos yun eh. Kung ano yung mga maaari mong iambag. So, kabilang sa pagiging mamamayan, dapat aktibo kang nakikilahok sa pagtugon sa mga issue ng lipunan. Ano-ano ba mga issue ng lipunan natin ngayon? Right now, ang pinaka-issue is yung COVID-19. Yan, dapat tumugon tayo sa, meron tayong ambag, meron tayong aktibong makikilahok. So, paano natin mababawasan yung, or malalampasan yung COVID-19, yung issue na kinakaharap ng lipunan. Ayun. Okay, but kasama, skip na natin yan. So, question again. For 1 minute, magbigay kayo ng mga issue na kinakaharap ng ating lipunan. Sirat nyo sa scratch nyo or papel. Ano-ano yung mga issue na kinakaharap ng lipunan? Maliban sa COVID-19 na binanggit ko. Yan. Your timer starts now. Or just pause the video. Up next. So, ayon sa lumawak na pananaw. Okay, paibasa nga guys. Paibasa. So, ayon sa lumawak na pananaw ng pagkamamayan, igigiit ng isang mamamayan ang kanyang mga karapatan para sa ikabubuti ng bayan. Kanyang gagamitin ang pamamaraang ipahihintulot ng batas upang iparating sa mga kinauukulan ng kanyang hinaing at saloobin. Okay. Ulitin natin naka-highlight. Igigiit ng isang mamamayan ang kanyang mga karapatan para sa ikabubuti ng bayan. Kung mapapansin nyo, karapatan para sa ikabubuti ng bayan. Kasi kung mapapansin nyo sa iba, karapatan ko bumoto, karapatan kong hindi magsalita. Para sa sarili nila, kung mapapansin nyo. Para lang sa sarili. But then, ginagamit pala ang karapatan para sa ikabubuti ng bayan. For example, sa Tulfo, parang may narinig ako doon na nag-report siya dahil ayaw niya na maulit sa ibang tao yung nangyari sa kanya. Pangre-rape yata yun, or naloko yata siya sa pera, hindi siya binayaran. So, ni-report niya yung suspect para hindi na maulit sa iba. So, ganun dapat yung mindset. Gagamitin mo yung karapatan mo para sa ikabubuti ng bayan. Ayan. And then, meron ka ring, pwede ka ring umambag sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga hinaing at saloobin sa pamahalaan. Yan. Kung ano yung sa tingin mo na mali, sabihin mo. So, kaya maraming nagrarally, di ba? Ayun yung isa sa paraan na pinahihintulutan ng batas. Pwede ang mag-rally. Ang tawag sa rally, ay katulad nito, ang tawag doon is, ang formal na tawag is public assembly. Public assembly. Ang rally is a public assembly with a lawful cause. Ibig sabihin, meron kang dahilan at meron kang gustong sabihin or hinaing nga yung saloobin mo or yung pagtutol mo sa mga nangyayari sa inyong lipunan. Pwede kang sumali sa mga gantong public assembly, like rallies. Kagaya ng nakikita nyo dito. So, junk the terror bill, stop state terrorism. Ito yung anti-terror bill, yung 11479 ba yun? Yung Republic Act 11479, which is naipasa pa rin despite na nagrally sila. So, alam na nila yan. Hindi lang naman tayo matatalino eh. Matatalino naman yung mga nasa Senado. Alam naman nila ginagawa nila. So, ayan. Next. So, sa bagong pananaw ng pagkamamayan, ang mamamayan ngayon ay hindi tagasunod lamang sa mga pinag-uutos ng pamahalaan sapagkat wala namang monopolyo ang pamahalaan sa patakarang ipatutupad. So,
Kung gayon, hindi niya inaasa sa pamahalaan ang kapakanan ng lipunan. Sa halip, siya ay nakikipagdialogo rito upang bumuo ng isang kolektibong pananaw at tugon sa mga hamong kinakarap ng lipunan. So, kung mapapansin nyo, pinapayagan tayo na makipagdialogo sa mga leader or sa mga nakakataas sa atin, sa lipunan, sa leader ng lipunan, sa gobyerno, sa pamahalaan. Pwede tayong makipagdialogo sa pamamagitan ng mga representante ng bawat lalawigan. Dito papasok yung mga representatives, yung mga congressman natin. Yan, pasok yan. Sila yung representante ng representante natin para makipag-usap doon sa mga nakakataas. Another one ay yung mga ano natin, yung mga bayan, ano tawag dyan? Yung mga grupo na yan. So, ayan. And then, ayon naman kay Yeban, by the way guys, and Yeban 2004, by the way guys, ganito mag-cite ng isang research sa in paragraph form. Halimbawa, gusto mong sabihin, sinabi ni Yeban, so isa-cite mo siya by this, like this. Surname muna, Yeban, then space, then open parenthesis, then yung year kung kailan na-publish yung research, which is 2004, then close parenthesis, then comma. Yeban 2004. So, pwede mong sabihin yun, ayon kay Yeban or base kay Yeban 2004 or sinabi ni Yeban sa kanyang research, Yeban 2004. So, ganun mag-cite ng research in paragraph. Okay? Hiwalay pa yung yung references or yung sanggunian sa pinakadulo ng research nyo. Or sabihin natin, mga blogs niyo, dapat meron kayo sa blog niyo. Sa pinakababa, nandun yung references. Kahit yung link na lang ng pinag-researchan niyo. So sabi ni Yeban, 2004, ang isang responsableng mamayan ay inaasahang, una, makabayan, may pagmamahal sa kapwa, may respeto sa karapatang pantao, 6 lang yata ito. May pagpupunyagi sa mga bayani, gagap ang mga karapatan at tungkulin bilang mamayan. Gagap, ibig sabihin, alam na alam. So, kung di mo alam yung karapatan at tungkulin mo, hindi ka responsableng mamayan. Kaya sabi ni Yeban, alam na alam mo dapat. And we have may disiplina sa sarili at may critical at malikhaing pag-iisip. Dito ako tutol. Pwede okay yung sa may disiplina sa sarili, pero tutol ako sa critical at malikhaing pag-iisip dahil may mga tao talaga na magagaling sa mathematical skills, magaling sa math, magaling sa critical thinking, pero weak sa creative thinking or malikhaing pag-iisip. Meron namang ibang tao na creative talaga. Makikita mo dyan yung napakagaling natin mag-vlog. Nakikita ko sa inyo, maraming magaling mag-vlog sa inyo. Yung mga creative thinkers. Pero kadalasan sa kanila, mahina sa math, weak sa mathematical skills, weak sila sa critical thinking. So, medyo tutulong ako dito kay Yeban pagdating dito sa dulo. So, ayan. So, self-care tip, take at least a minute of break every 30 minutes or 20 minutes actually dapat yan to stretch your body and to breathe and release tension. So, pause this video, watch it after 5-minute break, then balikan nyo. Okay, let's go back. Okay, meron pala tayong question. So, bago tayo magpatuloy, meron palang question. So, the first question. Ang pagkamamaya ng isang individual ay nakabatay sa pagtugon niya sa kanyang mga blank sa lipunan at sa paggamit ng kanyang blank para sa kabutihang panlahat. Ano sagot dito? Green, yellow, orange, blue. Pili na kayo. Pangangailangan, prinsipyo, ambag talento, tungkulin karapatan, ambag talino. Kung ang sagot mo ay ambag talento, mali ka dyan, pre. Diyan ka nagkakamali. Dahil ang tamang sagot ay tungkulin at karapatan. Ayan.
Kumpletuhin natin. Ang pagkamamamayan ng isang indibidwal ay nakabatay sa pagtugon niya sa kanyang mga tungkulin sa lipunan at sa paggamit ng kanyang karapatan para sa kabutihang panlahat. Pwede rin naman yung ambag, no? Kanyang mga ambag sa lipunan. Ay, hindi pala. Okay, next. Ang pagkamamamayan ay hindi lamang bilang isang katayuan sa lipunan na isinasadang Estado, bagkus may ituturing ito bilang blank para sa ikabubuti ng kanilang lipunan. Ano sagot dito? Pagbubuklod sa mga tao, responsibilidad sa mga tao, isang paraan, pribileyo sa mga tao. Sagot. Kung ang sagot mo ay pagbubuklod sa mga tao, very good ka. Nakikinig ka. Good. Next. Ang haba ng tanong. Alright. Bilang bahagi ng isang lipunan na may mga karapatan na tungkuling dapat gampanan, inaasahan na siya ay magiging aktibong blank sa pagtugon sa mga isyong kinakarap ng lipunan at sa mas malawak na layunin ng pagpapabuti sa kalagayan nito. Ano sagot? Green, yellow, blue, orange. 5, 4. Kung ang sagot mo ay kalahok, tama ka. Pero pwede rin yung aktibong mamamayan. Hindi, malabo kasi, aktibong mamamayan. Marahil nagtataka kayo, bakit pwede naman yung aktibong mamamayan, ah? Nope. Pag sinabing mamamayan, hindi naman sinabing kalahok, eh. Ang kalahok iba. Kalahok. Ibig sabihin, gumagawa. Mamamayan, ano lang, tao lang yan. Ganun din yung Pilipino, tao din. Karapatan na tungkulin, nope. Kalahok. Gumagawa. Aktibong gumagawa. Kalahok. Next. Okay, nasa 12 utos na tayo. Actually, hindi to utos. Sabi ko nga kanina, ano siya, mga gawain na pwedeng sundin ng mga Pilipino para makatulong sa bansa. Yan. So, ang una natin, utos, sumunod sa batas trapiko. Sumunod sa batas. Marami akong nakikita, hindi na nasunod sa ano. 'Di ba pag ano, halimbawa, hindi pa naka-stop, tumatawid na yung mga tao agad. Although, ano, wala namang sasakyan na ano, dumadaan, tumatawid pa rin sila. Pero yung nakalagay sa sign, ano, stop pa rin, stop walking. Dapat ano lang, hindi mo natatawid. Pero marami tumatawid. Pinapatid ko yung mga yun eh. Na joke lang. Next. Laging humingi ng opisyal na resibo sa anumang binibili. And that's number 2, ikalawang utos. Laging humingi ng opisyal na resibo. Next. Pangatlo, huwag bumili ng mga bagay na smuggle or pirated. Bilhin ang mga lokal na produkto. Ito na naman pala tayo sa huwag. Huwag bumili ng mga bagay na smuggle. Dapat bilhin ang gawang Pilipino. Yun na lang sana. Yun na naman tayo sa huwag eh. Next. Ika-4, positibong magpahayag ng tungkol sa sarili or tungkol sa atin pala, gayon din sa sariling bansa. Positibong magpahayag. So siguro pag makikipag-usap ka sa ibang tao, yan, dapat positive. Kahit may problema, bigyan mo ng positive spin. Kumbaga, positibo pa din. Although negative yung nangyayari. Halimbawa, bumaha sa inyo. Uy, bumaha sa amin. Pero alam mo, nagtulungan kami. Cheesy, pero medyo cheesy siya, pero inspiring. Positive. Yun siguro yung gustong sabihin ni Alex Lacson. So, igalang ang nagpapatupad ng batas trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan. Igalang. Yan, igalang natin sila. Hindi lang... ayan, basta yan. Number 6. Itapon ng wasto ang basura. Ihiwalay, i-recycle. Hindi ko alam kung bakit kailangan pangalagaan. Di ba pag-aalagaan mo yung basura, hindi mo itatapon yun. Pag-aalagaan mo nga eh. Sana ginawa niya, pwede namang reduce, reuse, recycle. Yun na lang. Ang dami ko nahanap na mali. Puro mali na lang nakikita ko. Ayan, suporta ng inyong simbahan.
Number 7. And number 8, tapusin ng may katapatan ang tungkulin sa panahon ng eleksyon. Okay, by the way guys, kung mapapansin nyo yung utos niya, no, medyo pangmatanda na to, parang mga above, hindi siya pang estudyante kumbaga. No? Kasi tulad nito, hindi pa naman kayo boboto. Yan. Number 9, maglingkod ng maayos sa pinapasukan. O yan, hindi pa naman kayo nagtatrabaho. But kung sa oras na magtrabaho na kayo, maglingkod ng maayos, tapat, huwag malate. Ganyan. Then number 10, magbayad ng buwis. 11, tulungan ng isang scholar o isang batang mahirap. Yan. And lastly, number 12, maging mabuting magulang. Hindi naman sinasabing maging magulang na agad yun. Pero pagdating ng panahon, turuan nyo na magmahal sa bayan ang inyong mga anak. That's number 12. Those are the 12 little things na maaaring gawin ng bawat Pilipino para makatulong sa lipunan, ayon kay Alexander Lacson. So, here's what you've learned. That's it, guys. So, lumawak na pananaw. Ito yung mga natutunan nyo. Lumawak na pananaw ng pagkamamayan, pagbubuklod sa mga tao, aktibong pakikilahok sa mga isyu sa lipunan, pagtupad sa mga tungkulin, paggamit ng karapatan para sa kabutihang panlahat, consistency, pagpaparating ng mga hinaing at saloobin. So, pwede nyong gawin yon. 12 mga gawain ng isang mamamayang Pilipino. So, for more information about the topic, ito yung mga references or sanggunian. Yung module ng 4th quarter for grade 10 students 2020 to 2021, and ito yung libro ni Lacson Alexander, 12 Little Things Every Filipino Can Do to Help Our Country, Alay Pinoy Publishing House. What to do next? Gumawa ka ng sarili mong 12 gawain na dapat sundin ng mga mag-aaral na Pilipino na makakatulong sa ating lipunan. Okay? Gawin itong blog content at i-post ito sa medium.com. Ito yung site. So, kita-kits guys. That's it. Good luck. Keep safe.